yung first batch na nilinis ko. Ayan. Malinis na ngayon. Ayan. Wala nang dumi. Tapos ito, second batch na nilinis ko. Ayan, malinis na. Wala nang bakat yung bintana. Tapos dito naman tayo sa bandang baba. Ang dumi, oh. Ang dumi. Ayan. Ito pang dumi. Ayan. Yun, doon pa na part. Marami pa tayong lilinisin. Na part ng bintana. Ayan. Meron pa doon. Paikot ito. Ito naman nililinis lang tuwing summer. So, first ko na pumunta dito sa bahay ng amo ko. Nilinis ko to last summer, July din. Nung dumating ako dito sa kanila. Tapos, July na naman ngayon. So, once a year lang akong naglilinis ng bintana sa labas. Labas at loob na. Yan. During winter naman, hindi naman to pinupunasan yung labas ng glass. Kasi nga, umuulan, ganun. Pero pag ganitong summer, yan, talagang kailangan kong linisin, pati labas. Ayan. So, ganito ang buhay natin. Hindi basta-basta madali ang trabaho. Ayan. Nasa 6th floor ako. Siyempre, yung pag lilinis mo na bintana, dahan-dahan para hindi tayo mahulog. Relax lang ba? Pag napagod tayo, uupo tayo. Pahinga, ayan. Ilang part ito ng bintana? 1, 2, ito malawak, 3, 4, bali 5. 5 parts ng bintana, ayan. So, meron tayong hagdan, may pang ano tayo ng tubig, ayan. Ayan, may sausawan ako doon ng pang ano ng glass. Pag napagod tayo, titingin tayo ng view sa labas. Ayan, maganda oh. Maganda yung view niya. Ayan. Ayan, mga sasakyan. Ayun. Yung mataas na yun na building, oh, yun yung ano, yun yung Olive Beirut Hotel. Parang yun ata yung pangalan nun. Dito siya part ng Elfil. Ayan. Ito pa lang yung first batch na nilinis ko. Yung living room. Susunod naman na batch yung kwarto ng mga alaga ko. Yun oh. Glass din yun. Ayan. Siguro bukas ko na matitira na linisin. Kasi dito halos lahat glass oh. Pero yung ibang bintana dito, mas maganda yung ganun na glass oh. Kasi ifo-fold mo lang siya. Yung pwede ka na maglinis sa loob. Dito sa akin wala. Ano iba? Slide talaga. Kaya pahirapan. Pero kakayanin natin. Hi guys. Have a good day everyone. Kahapon, ito natapos ko yung nililinis ko ng mga bintana dito sa living room namin. Ayan. Start from there, and there, in here, in here, in here. 2 days ko siyang ginawa. Pero nag-start ako ng Monday. Tapos half day lang yung nilinis ko ng Monday, yung itong side lang. Kasi pag mahirap siyang linisin kasi kailangan kong igaw at sa labas. So, kailangan may stick akong mahaba. Tapos pag mga bandang tanghali na na siya, may araw na, kaya hindi ko na siya malinis pag may araw kasi 'di ba magbabakat siya pag nag-ano ka ng mabilis siyang matuyo, magbabakat siya. So tinigil ko. So ginawa ko ulit siya ng Tuesday ng umaga kahapon. So natapos na, ngayon is Wednesday. Ayan, finally natapos din. Ang hirap maglinis ng bintana na ganito kasi delikado. Nasa 6th floor ako. Ayan, mamaya nahulog ako. Baka dandahan din yung paglilinis ko. Tapos dito meron akong ng pusa. Yung paglaruan ng pusa. Ayan. Kasi may 2 pusa dito. Tapos may halaman dito na ganito, oh. Na yung dahon niya, oh, nagbabrown dahil siguro sa sobrang init. Tapos binili ni amo ko na nakaganyan. Tapos yung pot na yan, wala siyang butas sa puwet. Paano lalabas yung tubig? Kung wala siyang butas sa puwet. Kaya yung paglagay ko ng tubig is kunti-kunti. Dapat may ekstrang pot yan sa loob. Hindi ko alam kung may ekstrang pot yan sa loob kasi bahala ko siyang buksan ba. Bahala kong kalkalin kung kung nakapat ba siya o nilipat nila na diretso na sa jar na ganyan. Kasi yung jar mabigat, ceramics.
Kaya sabi ko, nagtataka ako, bakit, ano, baka hindi siya ano ba, baka hindi siya ekstrang pat sa loob or ano, kaya pag ano, titingnan ko. Kaya ano, tapos hindi ko palaging dinidiligan kasi walang paglabasan ng tubig. Kaya unti-unti yung pagdilig ko. Ayan. Tapos dito naman, may carpet dito. So, tinanggal ko, ibabalik ko pagdating ng mga amo ko kasi nasa bakasyon sila. Parang nasa 20, parang 2 weeks na sobra sila sa bakasyon. So, ibabalik ko pag dating nila. Ang kagandahan ng dito sa akin kasi, ayan ang ganda ng view. So, yung kurtina, inakyat ko sa taas. Ayan, may ano yan, may kurtina na dalawa, yung parang meron siyang kurtina na pangharang sa araw. Tapos meron siya isang kurtina na ano. Tapos dito, hindi uso yung kurtina na tela ba? Yung kurtina nila dito, yung mga ganito, o yung hila-hila. Mga ganito ba o? Mga ganito. Ayan o. Yung ganyan lang siya ba? Yung hihilain mo lang pababa. Ayan, hihilain mo lang siya pababa. Paakyat, ganyan yung kurtina nila dito. Mas maganda na yung ganito na magkurtina ka ng ganito kaysa tela-tela na ang hirap paglabhan. Ayan. So ito 2 days ko siyang ginawa. 2 days na half-half. Ayan. Dito yung ano, ito yung pinaka-living room nila amo ko. Dito sila nanonood ng TV. Ayan, may TV sila dito. Dito din naglalaro yung amo ko ng ano, parang PlayStation, parang ganon. So, ito yung tambayan nila. Araw-araw. Ayan. Ito yung living room nila. Natawag nilang living room. Simple lang yung bahay na to. Ngayon naman, Wednesday, yung ginagawa ko yung bintana dito ng alaga kong panganay. Ito naman sa kanya. Ano din, ganyan din maano din siya. Pero finally, inumpisahan ko siya ng maaga. Kaya ngayon tapos na siya. Parang 2 oras ko lang na ginawa. Kasi ang hirap linisin. Loob at labas. Yan pa yung mga stick ko, ng mga panlinis. Ayan. Meron din akong ini-spray ko din ng clean glass pag hindi siya magtanggal yung marka-marka. Ayan, Nakakatakot lang kasi nasa 6th floor ako. Ayan yung baba namin, Ayan, Diba ang hirap? Yan yung part na nilinis ko, yan yung TV room nila. Tapos yung mga kapitbahay ko dito, yan yung bintana nila, Mas maganda yung ganyang bintana kasi na ano siya, namumove siya. Tapos yung pwede kang maglinis sa loob ka. Hindi katulad sa mga ganito na kailangan ko pa siyang gaw-at-gawatin dito sa labas. Kaya ang hirap. Tapos syempre, maliit tayo, kailangan kong papatong sa upuan. Kaya minsan dandahan din ako. Tapos din ingat-ingat din kasi ang taas sa 6th floor ako. Ayan. Tapos ituturo ko yung itong way na to, yung kalsada na yan, doon. Tapos doon parang may Byblos Bank doon. Lalakad ako ng konti. Sa likodan yan, park. Diyan ako pag day off ko, pag wala akong pupuntahan, dadaan ako diyan, mag-exercise ako diyan kasi may ano diyan, may pwede kang mag-exercise. Yan, mas malapit sa akin para hindi na ako napapalayo. Pero minsan may mga kaibigan din akong nag-i-invite, punta tayo sa ganito, ganyan, pupunta ako. Pero pag wala namang nag-i-invite sa akin na dito lang din ako sa area ko. Tapos minsan doon ako sa auntie ko, yung nagtatambay hanggang maghapon ako doon. Tapos mga alas 6, uwi na ako dito sa bahay ko. Ganun. Yun lang yung ginagawa ko pag day off tuwing Sunday. Minsan yung day off ko naman Sabado. Ganun. Minsan Sunday. Kaya lang tayo. Tiis-tiis lang ba? At least dito naman, naman sa akin. May day off ako weekend, tuwing weekend. Hindi katulad dati sa trabaho ko na na 8 years ako. Dito rin sa Lebanon, yung unang abroad ko guys, Lebanon talaga. 8 years ko doon sa amo ko, walang day off. Tapos may 3 akong batang alaga. So, tiniis ko yon 8 years, hindi ako umuwi. Kasi ang sahod ko noon, maliit lang, nasa 10K lang yung umpisa ko. 2 years, 10K. Tapos nag-extend ako, dinagdagan ng dinagdagan ulit yung sahod ko hanggang extend, dinagdagan hanggang umabot ako ng
$400. 8 years, umabot ako ng $400. I-convert natin sa piso noon, mali, pababa pa yung piso noon, nasa 50 lang, nasa 49, ganun. Pero ngayon, thanks God, yung dollar ngayon dito is 60. Yun, nasa 60, 61, ganun. So, yung $400 ko na monthly dito sa amo ko, aabot din siya ng 24K. Mas okay na rin. At least kahit pa paano, hindi ako tambay, ganun. May ipapadala ako monthly doon sa Pinas. Tapos, may pambayad ng utang, ganun. Ganun lang. Nag-storytelling naman ako. Ikwento ko pala yung yung pag-video ako habang kakatapos ko lang naglinis ng bintana. So, kailangan ko magpahinga ng konti kasi lilipat naman ako doon sa 2 kwarto. May dalawang bintana din doon pero maliliit lang. Hindi katulad sa ganito na malalaki. Maliit lang, madali lang yun. 5 minutes, 10 minutes, natapos ko na yun kasi maliit lang. Ikwento ko yung life ko nung nasa Hong Kong ako. After ko ng Lebanon, 8 years, nag-Hong Kong ako. Nagpahinga ako sa Pilipinas ng 2 years. Parang ganun, 2 years yata yun. Tapos, nag-apply ako ng Hong Kong. Siyempre, yung pagpunta ko kasi dito ng Lebanon, illegal. Dito kasi walang nagpupunta dito na yung legal process ba. Kailangan illegal. Dadaan ka sa ibang way para ka makalusot dito ng Lebanon. So, siyempre, hindi ako dumaan sa OWA, hindi ako dumaan sa PIDOS. So, ibig sabihin, pag hindi ako dumaan sa unang abroad ko, wala akong record sa POAA. So, nung nag-apply ako ng Hong Kong, ang labas ko, first timer ulit. Parang hindi ako ex-abroad kasi wala akong record sa POAA. Pag nagtrabaho ka kasi Hong Kong, hanapan ka ng PIDOS, OWA, mga ganon. Nag-training pa ako ng TISDA, gumastos pa ako ng TISDA, nasa 12,000 yung bayad ko sa training ko ng TISDA para lang magkaroon ako ng certificate na domestic worker para makapunta ako ng Hong Kong. Kasi yung pangarap ko talaga noon, after ko ng Lebanon ng 8 years, mag-Hong Kong ako kasi yung sahod nga malaki. Nasa 30 plus yata yun nung nag-Hong Kong ako, 2024. Tapos, budi nag-apply ako ng agency, tapos kailangan ng training, kailangan ng OWA, mga ganon. Kailangan ko ng certificate ng domestic worker kasi nga wala nga akong record sa POAA, hindi siya valid na o extra ex-abroad ako. So, kailangan panibago, parang ganon. So, dumaan ako sa mga ganong training. So, thanks God. Sa kagustuhan kong makapunta ng Hong Kong, may nakakuha sa akin na employer. So, yung ko lang, yung employer ko sa Hong Kong, never ko siyang nakausap. Yung kumakausap sa akin, yung broker sa Hong Kong, na ganito yung amo mo, ganito, ganon. Sabi niya, vegetarian ng amo mo, may 2 years old na anak. Sabi niya ng ganon. Tapos, yung trabaho ko daw, bata lang at saka linis. So, yun ang Tapos nung dumating ako ng Hong Kong, yung nagpirma pala ng ko guys, yung kontrata ko sa Hong Kong is yung parents ng babae. So dapat sa parents ako ng babae pupunta, pero nga doon nga ako sa anak magtatrabaho. Kaya yung kumuha sa akin sa agency, yung nakapirma sa akin, yung nakalagay na magiging amo ko, yung parents ng amo kong babae. Yung parang yung tawag nilang si Popo, yung parang ganun. So, syempre sa kagustuhan kong pumunta ng Hong Kong, yes ako ng yes. Tapos sabi ko, vegetarian. Sabi ko, puro gulay ito. Sabi kong ganon. Hindi nagkakarne, ganon. Oh, nung dumating ako doon, talagang vegetarian sila. Pati ako, ginawang vegetarian. Kaya yung pagkain nila, puro noodles, ganon. So, parang hindi ko nakayanan. Pumayat ako sa Hong Kong ng 1 buwan pa lang, pumayat na ako kaagad. Kasi yung kilo ko na 69 nang pumunta ng Hong Kong, parang biglang bagsak ko ng 50, ganon. 60, 50, umabot ako ng 7 months, nagumanon yung kilos ko. Kasi nga, nagkakanin lang sila ng gabi. Tapos, breakfast noodles, lunch noodles, yung frozen noodles, gagawa ka lang ng sauce, parang ganon. Tapos ang breakfast sa umaga, cup noodles, lagyan mo lang ng hot water. Tapos sobrang selan pa ng amo. Kasi hindi ako pwedeng bumili ng pagkain ng
Pilipinas, kumbaga pagkain ng Pinas na pwedeng ilagay sa ref nila, ayaw nila ng ganun. Kasi vegetarian nga sila, hindi sila kumakain ng isda, hindi kumakain ng itlog, hindi kumakain ng karne. Pero hindi ako pwedeng maglagay sa ref nila. Tapos ang pinakasaklap pa doon, hindi ako pwedeng gumamit ng mga kaldero nila. So, no choice. Parang ganun, tiniis ko hanggang 7 months. Nung hindi ko na kayanan, nag-break contract ako. Sabi ko na ganun. Nagsulat ako sa amo ko, nilagay ko sa ref, dinikit ko, nakita nila. Tapos, yun nga, sabi ko mag-break contract ako kasi hindi ko nga kaya. Sabi ko ganun. Tapos, nakikiusap pa sila. Tapos, yung day off ko kasi noon, isang beses sa isang buwan. So, tuwing katapusan lang ng buwan ang day off ko. Tapos hindi pwedeng Sabado or Linggo. Kailangan weekend, mga Friday, Thursday, mga ganun, or pwedeng Monday. Basta hindi pwedeng Saturday and Sunday. Kasi matao daw yun at ayaw ni amo ko na makipaghalubilo. Kasi may anak daw siyang maliit. Sobrang arte talaga, grabe. Tapos doon sa building namin, tuwing day off ko, may Pinay akong nakilala doon. May aso siya. Kasi yung aso niya, kailangan niya kasing ilabas. So, nakipagkwentuhan siya sa akin na ganito, ganun. Mga katulong daw dyan, hindi tumatagal kasi sa sobrang arte. Sabi ko, oo. Sabi ko, sobrang arte talaga. Sabi ko nang ganun. Tapos, pag nag-day off ako, yung bag ko, hindi pwedeng diretso sa kwarto, diretso sa kusina, doon. Pag may mga pinamili akong mga gamit, ilalagay ko sa kusina. Tapos i-sprayan ng amo ko ng alcohol, pupunasan niya ng wipes. Hindi ako pwedeng gumalaw ng bag ko or wallet ko. Pag may kailangan ako kunin sa bag ko, kailangan ko sabihin sa kanya, pupunasan niya ng wipes, pupunasan niya yung lalo ng mga octopus ko, yung Hong Kong ID ko, pupunasan niya bago niya ibigay sa akin. O tingnan mo yung yung sobrang arte niya. Kaya wala daw tumatagal doon. Tapos nung nag-break ako, 'di ba dapat magbabayad ako ng 1 month sa kanila. Pero nagbigay kasi ako ng notice na na 1 month. Pero sabi ng amo ko, sabi niya, nakikita niya kasi na sa sobrang stress ko na siguro, na hindi ko na kaya. Sabi niya, wag mo nang bayadan, wag ka na magbayad ng 1 month. Ako na lang magbabayad sa iyo ng 12 days. 12 days mo na naiwan. Kasi October katapusan, nag-day off pa ako. Tapos first week ng November doon ako nag-decide na mag-break contract. So dapat maglalabas ako ng bahay mga December na ba ganun. Kasi November yun ako Po sabi ng amo ko, piyadan ko na lang daw yung 12 days ko. Tapos ganun. Kaya binilan din ako ng ticket. So yun, pasalamat pa rin ako sa amo ko kasi yung amo kong lalaki, mabait talaga siya. Siya yung nakikipag-usap sa akin. Mga ganun, ganitong gawin mo, ganitong yung babae wala talaga. Piling yung babae sobrang naman, hindi naman malinis. Sobrang arte, dugyot naman. Ewan ko lang sa kanila. Kaya grabe yung karanasan ko sa HK. Tiniis ko ng 6 months, magsi 7 months ako na nag-break contract doon. Kaya thanks God, andito ako ulit sa Lebanon. May kumuha sa akin na taga doon sa amin. Kumbaga yung amo ko, anak ng amo niya. Pero parang auntie na rin namin siya. Yung parang malayo na auntie. Pero parang ganun na lang din. So siyang kumuha sa akin. Ginastusan ako ulit ng panibagong punta dito ng Lebanon. Parang yung pagpunta ko dito is illegal. Hindi ako dumaan ng mga pidos ulit. Hindi. Kumbaga parang lang ba, yung parang yung visa ko parang sinend na lang sa akin na pagdating ko ng Lebanon airport, itong papakita ko meron akong working visa, parang ganon. Alam mo naman mga agency, marunong sila. Magbabayad lang ng mahal yung amo. So thanks God, naka 1 year na ako dito sa Lebanon. July 2025 ako dumating, tapos ngayon July 2026, ayun 1 year ko na. Sa awa ng Diyos, nakayanan natin. At least dito naman ang amo ko okay naman kasi mabait naman siya, yung babae, pati lalaki, mga bata. Mga bata independent. Hindi naman yung lagi nag-uutos, bihira. Tapos yung lagi lang yung nag-uutos sa akin, yung last child nila na 9 years old, ganun, kasi syempre bunso nga. Tapos yung amo kong babae, wala siyang trabaho. Siya yung nagluluto ng pagkain ng mga bata, ganun. Ako tulong-tulong lang ako, maglinis, magligpit. Lahat trabaho ko dito. Pero luto lang talaga ang hindi. Minsan, inuutusan lang niya ako na maghiwa ng sibuyas, linisin yung manok, yun lang. Magsaing ako, pag magluto siya ng ulam na kailangan ng kanin, yun lang. Pero talagang mas magaan ang trabaho ko dito at saka hindi ako stress. Tapos, yung
ano, parang may ano ka ba, tapos parang may freedom ka bang ganun. Ako, napahaba na naman ang kwento natin. At ang masasabi ko lang, shout out sa mga friends ko na lagi nagsusupport sa mga premiere ko, yung mga pumapasok sa live. Minsan, hindi ako nakaka-attend ng mga premiere, mga live. Kasi minsan yung cellphone ko kasi, nakatago. Tapos, syempre yung amo ko kasi andito sa bahay, yung babae, wala siyang work. Kaya minsan, kailangan kong mag-focus sa trabaho. Sisilip lang ako ng cellphone ko pag napasok ako sa kwarto. Pero mostly talaga, talagang trabaho talaga yung ko. Kaya minsan hindi ako nakakasupport. Minsan nakakasupport ako pag yung nakahawak ako ng cellphone. Pag wala yung amo ko, lumabas. Makita ko yung mga friends ko na nagla-live. Pumapasok ako, nagla-like ako, ganun. Nag-i-stay ako saglit. Tapos hindi ko naman kasi pwedeng laging nakahawak ng cellphone. Kailangan ko ring itago. Kaya yun. Kaya pasalamat ako sa mga kaibigan ko na na-demonetize kasi ako, guys. Nung naghungkong ako, nawalan ako ng ads kasi hindi ako nakaka-upload, hindi ako nakaka-support, kumbaga, hindi ako nakaka-play kasi wala akong wifi doon, hindi ako kinunik ng amo ko sa wifi nila. Masyado silang kuripot, tapos madamot pa. Kaya napabayaan ko yung channel ko, nawalan ako ng ads, ganun. But thanks God, andito ako ulit sa Lebanon. Kaya binuhay ko ulit yung channel ko. Tuloy-tuloy na yung nakaka-support na ako. Minsan napapanood ko ng full video yung mga nagsusupport sa akin. Ayun, para minsan umaangat na rin yung mahirap pala pag na-demonetize ka kasi babalik ka ulit sa umpisa. Kumbaga nag-zero yung watch hour ko. Tapos ang requirements ni Lolo, kailangan ko ng 10 million views sa short. Tapos kailangan ko ng 4K watch hour para maibalik yung ads. Parang ganun ba? Pero at least ito, hindi ko naman siniseryoso. Parang nililibangan ko na lang rin. Kasi nga, syempre dito, naka-unli wifi naman ako. Nakakonect naman ako sa wifi. Kusa naman nila akong kinonect. Pero kailangan lang talaga, hindi ko pinapakita sa kanila na lagi akong nakahawak ng phone. Ayun. Kaya kailangan talaga nakatago. Minsan nga yung phone ko nakatago sa ilalim ng unan ko. Minsan nakalapag lang doon sa higaan ko, pero siya, naka-dark mode siya. Parang kumbaga pag may nag-message, hindi yung makikita yung madilim. Ginawa ko siyang dark mode. Kaya tapos naka-silent pa pag may nag-message, may tumawag. Naka-silent, hindi nila marinig na ring yung phone ko. Kaya ayun. Siyempre, kahit na naka-unli wifi tayo, hindi natin pwedeng abusuhin yung kabaitan nila. Kaya kailangan din natin ng pag-focus sa trabaho kasi syempre sinasahuran tayo. Andito tayo para magtrabaho, silbihan sila, tulungan sila, parang ganun. Kaya yun lang ang buhay, 'di ba? Ako, napadami na naman ang daldal ko. Nagpapahinga lang kasi ako, kakatapos ko lang naglinis ng bintana. Kaya maraming salamat sa mga nanonood. God bless you all, guys.